Guni-Guni TV. Ako po si Arnel, 21 taong gulang. Gusto ko lang po sanang ikwento sa inyo ang nakakakilabot kong karanasan. Nagsimula ito nang ako ay mangupahan sa isang maliit na kwarto sa Santa Mesa. Malayo kasi ang aking trabaho sa aming bahay. Naisipan kong umupa na lang ng maliit na kwarto. Sa Bulacan pa kasi ako nakatira. 2,000 isang buwan ang upa ko, pwera ang tubig at ilaw. 3 itong kwarto na magkakadikit sa itaas, at sa ibaba naman ay 3 din. Ang kinuha kong kwarto ay sa itaas. Ito ay nasa gitna. Ang isa sa 3 kwarto ay may nangungupahan na. Ang nangungupahan dito ay nagtratrabaho sa Jollibee at isang kwarto ay bakante. Tuwing gabi ay nakakarinig ako ng kalabugan. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Maaga pa naman ang pasok ko sa trabaho. 4:00 ng umaga nang ako'y magising dahil nakaramdam ako ng hilo. Hindi talaga ako gaanong nakatulog dahil sa kalabugan sa kabilang kwarto. Ang aming banyo ay nasa ibaba ng bahay. 2 ang banyo sa ibaba. Nagantay ako saglit sa labas ng banyo dahil meron pang tao sa loob. Maririnig mo kasi ang kalansing ng tubig. Nung lumabas ang isang babaeng mahaba ang buhok, ay nakayuko ito. At maya-maya lumabas na rin ang isa sa nangungupahan. 6:00 na ako ng umaga nakaalis ng bahay. Halos gabi-gabi ay makakarinig ka ng kalabugan sa kabilang kwarto. Tinanong ko ang nangungupahan sa kabilang kwarto. Wala naman daw siyang naririnig na mga kalabugan at ingay. Siguro daw mga nagtatakbuhang daga daw yon. Balak ko nang kausapin ang may-ari ng paupahan dahil hindi ako makatulog sa ingay. Tuwing katapusan lang daw ng buwan, dumarating ang may-ari ng bahay para maningil. Tinanong ko rin ang kasama kong umuupa sa kabilang kwarto kung sino ang babaeng mahaba ang buhok. Tuwing gagamit kasi ako ng CR sa madaling araw, ay lagi siya ang nakikita ko na lumalabas sa CR. Hindi raw to kilala ng kasama kong lalaki. 3 buwan pa lang daw siya ditong nangungupahan at kung umuuwi naman daw siya sa gabi ay gabing-gabi na. Nang makarinig na naman ako ng isang malakas na kalabog, kinabahan ako. Wala namang nangungupahan sa gitnang kwarto at parang hindi naman mga daga ang nag-iingay sa loob ng kwarto. Dahil parang may umiiyak na babae akong naririnig, nagtalukbong na lang ako ng kumot at tinakpan ko ng unan ang tenga ko. Salamat naman at nakatulog din ako. Napagpasyahan ko na humanap na lang ng ibang paupahan. Naisip ko na mura nga ang renta ko dito pero papatayin naman ako sa takot gabi-gabi. Mga 2 linggo na siguro ako sa aking inuupahan nang makarinig na naman ako ng kalabog sa kabilang kwarto. Sa isip ko, bakit hindi nagrereklamo ang mga kasama kong nangungupahan, lalo na yung mga nasa ibaba ng bahay? Naisip kong butasan ng dingding sa pagitan namin ng bakanting kwarto. Maliit lamang ang ginawa kong butas at naglakas loob akong sumilip. Pero pagsilip ko, isang babaeng nakaputi na nasa isang sulok.
Parang yung babaeng nakikita ko tuwing gagamit ako ng banyo sa ibaba. Nagtaka ako, wala naman palang nakatira sa bakanting kwarto. Bakit nandun ang babaeng mahaba ang buhok? Ang sabi ko sa sarili ko. Sumilip uli ako. Naroon na ang babae sa harapan ng butas. Napasigaw ako at tumakbo ako sa kama ko. Napaisip ako, multo ba ang babaeng nakita ko? Kinaumagahan, umalis ako nang hindi na naligo. Nagbaon na lang ako ng mga damit. At doon na lang ako nakiligo sa aking kaibigan. Kwento ko sa kaibigan ko ang aking mga nararamdaman na mga nakakatakot sa inuupahan kong bahay. Sinabi ko sa kaibigan ko na doon muna ako matutulog sa kanila hanggat hindi ako nakakahanap ng paupahang kwarto. Hindi agad ako nakauwi sa inuupahan kong kwarto para kuhanin ang aking mga gamit. Pinag-overtime kami ng aming boss. 10:00 na ako nakauwi sa inuupahan ko. Nagpasya ako, kinabukasan na lang aalis. Nakatulog na ako dahil siguro sa sobrang pagod. Nang may marinig na naman akong umiiyak at para itong nasa tabi ko lang. Hindi ko gaanong maidilat ang mata ko sa sobrang antok. Nagulat ako nang nasa tabi ko na ang babaeng nakaputi at nakaupo ito sa tabi ko. Ito ay malungkot na malungkot. Nagsisisigaw ako sa sobrang takot nang maramdaman ko na may gumising sa akin. Ang nakatira pala sa tabi kong kwarto. Naririnig daw niya na sumisigaw ako at umuungol. Kaya kinatok niya ako ng kinatok. Hindi daw ako magising, kaya pilit niya na lang binukas ang silid ko. Nagpasalamat ako sa kanya at kwento ko ang nangyari. Pinakita ko pa sa kanya ang ginawa kong butas, pati na rin yung babae sa banyo. Nakita ko sa mukha niya na natakot ito sa kwento ko. Sinabi ko rin sa kanya na aalis na ako. Lilipat na ako ng ibang mauupahan. Meron daw siyang alam kung gusto ko raw magsama na lang daw kami. Malaki naman daw ang kwarto. May nakapagkwento sa amin na may nangungupahan daw dating babae sa silid na yon. Maganda ito at mahaba ang buhok. Pinasok daw ito ng magnanakaw, ginahasa raw at pinatay ang babae. Napakaganda raw ng babaeng ito. Kinilabutan ako sa mga narinig ko. Alam kong hindi pa naginip ang nangyari sa akin kagabi. Totoo lahat ang nangyaring yon. Naisip ko, bakit sa dinami-dami ng nangungupahan, bakit sa akin pa siya nagpapakita? Umalis din kami ng araw na yon at nakakatulog na ako ng mahimbing. At wala nang takot na nararamdaman. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.